the love, joy and peace, patience, goodness, kindness, gentleness, faithfulness, self-control has come. Magandang gabi po sa bawat isa. Muli po sa gabi po ng ating panambahan, tayo po sama-sama magpupuri sa ating Panginoon. Ating pong itatanghal ang pangalan ng ating Panginoon Jesus. Amen! Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Sama-sama tayo magpuri sa Diyos. Sama-sama tayo. Amen. Sama-sama po tayo. Itaas si Jesus. May mga mabuting bagay. Mabuting bagay sa ating mangyayari. Sama-sama tayo. Sama-sama tayo. Sige po, sama-sama tayo. Sama-sama tayo magpuri sa Diyos. Sama-sama tayo itaas si Jesus. May mga mabuting bagay sa ating mangyayari. Sama-sama tayo may mga mabuting bagay. May mga mabuting bagay sa ating mangyayari. Sama-sama tayo magpuri sa Diyos. Sama-sama tayo. May mga mabuting bagay. May mga mabuting bagay sa ating mangyayari. Sama-sama tayo magpuri sa Diyos. Hinang sumila ang Panginoon sa sanlibutan at siyang nagdudulot ng kaligtasan sa lahat. Kaya't siya'y dinakila ng Diyos Amang mapagmahal at binigyan ng pangalang higit sa lahat. Ang Mesyas ng Pasko, kapayapaan ng buong mundo. Maligayang Pasko, magmahal. Ang Mesyas ng Pasko, ang Mesyas ng Pasko, kapayapaan ng buong mundo. Maligayang Pasko, magmahalan tayo. Sabihin po natin ang pangalang Jesus. Ang pangalang Jesus na ating Panginoon, na siyang nagbibigay ng kaligtasan sa lahat. Angat ang lahat. Lahat sa langit at lupa noon ngayon, lahat ng nilikha ng Diyos siya'y pupurihin. Ang Mesyas ng Pasko, kapayapaan ng buong mundo. Maligayang Pasko, magmahalan tayo. Ang Mesyas ng Pasko, kapayapaan ng buong mundo. Maligayang Pasko, magmahalan tayo. Amen po. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. At sabi po sa awit, magmahalan daw po tayo. Hindi lamang po sa araw ng Pasko, kundi sa bawat araw na ginawa ng ating Panginoon. Alam niyo po,
Sa bawat araw, pagising po natin sa umaga, laging isang bagong uri ng pag-ibig ang ipinapadama sa atin ng ating Panginoon. Kaya sa bawat araw, padamat po natin ang ating pagmamahal sa ating pong kapwa. Amen po. Palakpakan po natin Panginoon. At ngayon po, nais po natin, saksihan po natin ang kabutihan ng ating Panginoon. Nais kong mamasdan ang iyong kagandahan. Nais kong malaman sa piling mo kailanman. Ang ibigin kang siyang nais ko, ang sambahin ka, ang siyang ngiti ko, hindi nalalayo, hindi nalalayo, ako ko. Sa piling mo, napapawi ang pangamba. Sa piling mo, lubos ang pag-asa. Sa piling mo, galak ay umaapaw. Sa piling mo, O Diyos, sa piling mo. Ang Panginoon po ang unang nagkalob sa atin, ang ating buhay. Ialay po natin sa ating Panginoon bilang haing handog. Ito po ang ating regalo sa ating Panginoon. Amen. Nais kong mamasdan ang iyong kagandahan. Nais kong manahan sa piling mo kailanman. Ang ibigin kang siyang nais ko, ang sambahin ka, ang siyang ngiti ko, hindi nalalayo, hindi nalalayo, ang pangako ko. Sa piling mo, napapawi ang pangamba. Sa piling mo, lubos ang pag-asa. Sa piling mo, galak ay umaapaw. Sa piling mo, O Diyos, sa piling mo. Ang nais ko'y purihin ka, Jesus. Ang nais ko'y ibigin kang lubos. Sa bagyo at sa problema, sa galak at sa pag-asa, ang nais ko'y purihin ka, Jesus. Ang nais ko'y ibigin ka, Jesus. Ang nais ko'y ibigin kang lubos. Higit sa lahat ng bagay. Higit sa lahat ng bagay. Higit pa sa aking buhay. Ang nais ko'y ibigin Minsan po, ang nais ko'y ibigin ka, Jesus. Ang nais ko'y ibigin ka, Jesus. Ang nais ko'y ibigin ka lubos. Higit sa lahat ng bagay.
ang nais ko'y Higit sa lahat ng bagay. Higit sa lahat, Higit pa sa aking buhay. higit pa sa aking buhay, ang nais ko'y ibigin ka, Jesus. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan. Minsan pa po, sa ating matamis na tinig, Magpakailanman. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at sa uling pagkakataon po, sa ating po sama-sama tinig. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Jesus. Ito po ang aming panalangin, aming Panginoong Hesus. Sa iyo po ang aming papuri at pasalamat. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Mapagpalang gabi sa lahat po ng nakakapanood po ng Sambang Gabi na ginaganap po dito sa Prayer Garden. Tayo po ngayon ay mag-aaral po ng salita ng ating Panginoon. Pero po bago po iyon, tayo po munang lahat ay yumuko at pumikit. Tayo po ay mananalangin. Aming Ama, salamat po ng maraming Panginoon sa pagkakataon na ito na yung ipinagkaloob sa bawat isa po sa amin. Salamat po o Diyos sapagkat sa gabing ito ay pagsasaluhan po namin ang iyong salita. Bagamat kami po na sa iba't ibang panig, Panginoon, ng lugar, ng dito sa Pilipinas at maging sa ibang bansa, Panginoon, dalahin ko po, O Diyos, na patuloy mo kaming samahan, patuloy mo kaming paunahan, Panginoon, at lahat ng ito ay pinagkakatiwala po namin sa iyo at patuloy po namin hinihiling ang patuloy pong gabay ng Banal na Espiritu po sa bawat isa po sa amin. Maraming po salamat. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. So ngayon pong gabi, ang ating pong pag-aaralan ay mababasa po natin sa 2 Pedro, Kabanatang 3, Talatang 9. 2 Peter chapter 3, verse 9. Babasahin ko po sa Tagalog. Ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako, gaya ng inaakala ng ilan. Sa halip, nagbibigay siya ng pagkakataon sa lahat sapagkat hindi na nais na may mapahama, kundi ang lahat ay makapagsisi at tumalikod sa kasalanan. So, ang title po ng ating pag-aaralan, The Patience of God. God is patience. The motivation of patience is the redemption of man. So ang ating pong Panginoon ay matyaga po siya. Ito po ay isa sa mga bunga ng Banal na Espiritu, ang katyagaan. At ito po ang kalikasan po ng ating Panginoon.
So, ano nga po ba ang patience? Patience is the ability to wait for a long time without becoming upset. In the Bible, patience is endurance or forbearance. So, kaya nga po, ito po ay napakahalaga po na mapag-aralan natin ngayong gabi sapagkat dito po ay makikita po natin kung gaano po kalawak ang patience ng ating Panginoon, kung gaano ito kalalim na ang Panginoon ay, sabi po sa ating binasa, ay matyaga pa rin naghihintay sa bawat isa po sa atin. So ngayon pong gabi, 3 bagay lamang po ang aking pong ibabahagi sa ating kalagitnaan. Una po, ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako. Ang Panginoon ay hindi po nagpapabaya sa kanyang pangako. Kaya po sapagkat lahat po ng ipinangako ng ating Panginoon ay kanya pong tinutupad. Tapat po ang ating Diyos, kaya po dapat lamang na pagtiwalaan po natin ang ating Diyos na buhay. Sabi po sa Numbers chapter 23 verse 19, ang Diyos ay hindi sinungaling na tulad ng tao, anumang sabihin niya ay kanyang gagawin, kung mangako man siya, ito'y kanyang tutuparin. So dito po ay makikita po natin na ang Diyos po ay talaga pong, yung po sinasabing hindi siya nagpapabaya sa kanyang pangako, ay dito po ay sinasabi po niya lahat po ng kanyang sinasabi ay kanyang gagawin, lahat ng kanyang pinangako ay kanyang tutuparin. Unlike po sa mga tao, hindi kagaya ng mga tao na maaari po tayo biktima ng lahat ng ito, yung bang mga ipinapangako natin ay hindi naman natin nagagawa o natutupad. Pero sa Panginoon, lahat ng kanyang ipinapangako o lahat ng kanyang ipinangako ay kanyang tutuparin. At ang Panginoon po ay lagi pong nasa tamang oras ang kanyang pagtugon sa ating po mga panalangin. Gaya po na nabanggit ko, maaari pong tayo ay meron pong mga bagay na hindi hiling sa ating Panginoon na magpahanggang ngayon ay hindi pa natin nakakamit. Pero sa ating pong Panginoon, sabi nga po, lahat po ng bagay ay kanyang tinutugon sa tamang panahon. Kung halimbawa man, ma-delay, maantala ang kanyang pagtugon o madali niyang masagot ito, ibig sabihin, nandun pa rin ang katugunan ng ating Panginoon. Hindi kanya bibiguin sa kanyang mga ipinangako sa iyo. Gaya po na sinasabi dito po sa 2 Peter chapter 3 verse 8, mga minamahal, huwag niyong kalilimutan na sa Panginoon ang isang araw ay tulad ng 1,000 taon. Ang 1,000 taon ay tulad ng isang araw lamang. So, sa atin po mga buhay, dito po ay makikita natin na ang Panginoon kapag tumugon siya, ay doon siya tumutugon kuminsan sa mga bagay na hindi natin inaasahan. Pero po, yun sinasabi na ito po ang perfect timing po ng ating Panginoon. Sa tamang panahon, sa tamang oras, sa tamang lugar, tumutugon po ang ating Panginoon. Ganon din po, kaya po sabi po niya, sa Philippians chapter 1 verse 6, lahat ng mga magandang bagay na pinasimula sa atin ng Diyos ay kanyang lulubusin. So, makikita po natin, maging doon po sa lumang tipan, ay dito po makikita natin kung paano po tumugon ang Panginoon sa buhay po ni Noah, sa buhay po ni Moses, sa buhay po ni Joshua, na doon ang mga taong ito ay naging matyaga sa paghihintay sa mga bagay na pinapagawa sa kanila ng ating Panginoon, pero hindi po sila nabigo. Lahat po na ipinangako ng Panginoon sa kanila, ito po ay nagkaroon ng katuparan. At ang Panginoon po natin ay sobra po siyang mahabagin. Ang kanya pong pagiging mahabagin ay nandun po ang kanya pong katyagaan. Hindi tayo pinagtitiisan ng ating Panginoon, kundi ang nais niya, tayo po ay lumapit sa ating Panginoon. Kaya po siya, sa ating pong pangalawang bagay na ibabahagi ko, nagbibigay siya ng pagkakataon sa lahat. Patuloy pa rin niyang pinagpapala ang lahat ng tao. Ano po yung binibigyan niya ng pagkakataon ng lahat? Araw-araw po, malakas tayo. Araw-araw, buhay tayo. Nakapagsasalita tayo. May pandinig tayo. Nakakakita tayo ng mga bagay na kanyang nilikha. Kaya po, sabi nga po, sa Matthew chapter 5, verse 45, upang kayo'y maging tunay na mga anak ng inyong Ama sa langit,
sapagkat pinasisikat niya ang araw sa mabubuti, gayon din sa masasama, at nagpapaulan siya sa mga matuwid at sa mga di matuwid. Dito po ay makikita natin na sa araw-araw, hindi natin namamalayan, iniingatan tayo ng Diyos. Maging ang ating pamilya, nakakauwi, umaalis tayo ng tahanan natin, nakakabalik tayo ng ating tahanan na walang anumang masamang nangyari. Kaya po, ito po yung sinasabi na binibigyan tayo ng pagkakataon ng ating Panginoon. Pinagpapala tayo ng ating Diyos. Bakit po? Sapagkat hindi niya nais na may mapahamak sa bawat isa po sa atin. Hindi niya nais na may mapahamak sa bawat isa po sa atin. Gaya po na sinasabi sa 2 Peter chapter 3, verse 9, ang Panginoon na hindi nagpapabaya sa kanyang pangako, gaya ng inaakala ng ilan. Sa halip, nagbibigay siya ng pagkakataon sa lahat sapagkat hindi niya nais na may mapahamak, kundi ang lahat ay makapagsisi at tumalikod sa kasalanan. So dito po, sapagkat yung sinasabi po na hindi niya nais na may mapahamak o mapahamak ang lahat ng tao, ang nais po ng Panginoon ay maligtas ang lahat ng tao. Ang nais po ng Diyos, makakilala sa Kanya ang tao. Ang nais ng Panginoon, magbalik loob tayo sa Kanya. Sapagkat ang nais ng Panginoon, tayo po ay maranasan po natin yung buhay na ganap at kasiyasiya at ganoon din po yung buhay na walang hanggan na kaloob po ng ating Panginoon. Sapagkat sabi nga po, lahat po ng tao ay nagkasala. Wala nakarating sa pamantayan ng ating Panginoon. At ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan na kay Kristo Jesus. Kaya po tayo, lahat po tayong mga makasalanan, hinihintay tayo ng Diyos na magbalik loob sa Kanya. Magsisi at tumalikod sa ating pong mga kasalanan. So dito po ay pinapakita ni Apostol Pedro yung puso po ng ating Panginoon. Ang puso po ng ating Diyos ay ikaw, ako, tayong lahat. Ang puso po niya ay maligtas po tayo, maging ang ating buong pamilya. At sinasabi po sa Ezekiel chapter 8, verse 18, verse 23, hindi niya ikinasisiya ang kamatayan ng masama. Sabi pa ni Yahweh, ang ibig ko nga, siya ay magsisi at magbagong buhay. So hindi po kinasisiya ng Diyos kapag ang isang tayo napahamak o nasira o napariwara ang kanyang buhay. Ang nais lang po ng ating Panginoon, magsisi tayo at magbagong buhay. Sapagkat ito rin po, kaya po nga po, ito po yung puso po ng Biblia sa John chapter 3 verse 16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gusto niya ang lahat ng tao ay maligtas. Kaya niya ini-offer ang kanyang buhay, kaya niya inihandog ang kanyang buhay doon sa krus ng Kalbaryo para po tayo maligtas. Sapagkat sabi nga sa ganang atin po, hindi po natin kayang iligtas ang ating mga sarili. Ngunit ang kaligtasang ito ay ibinigay ng Diyos na walang bayad doon sa krus ng Kalbaryo. Kung tayo po ay lalapit lamang sa ating Panginoon, magsisisi sa ating kasalanan, tatalikdan na lahat ng uri na nagawa nating kasalanan, tayo po ay magkakaroon po ng buhay na walang hanggan. Kapatid, ang pangatlo ay ito, buong tiyaga naghihintay ang Diyos sa iyong paglapit. Buong tiyaga, ang tao lang po ang Panginoon po ay matyaga tayong hinihintay. Hindi siya naiinip. Tao lang ang naiinip. Tayo lang po ang naiinip. Tayo lang po ang mainipin. Pero ang Diyos po, kailanman, hindi siya mainip sa atin. Lagi siya naghihintay. Ang kanya pong pag-ibig ay walang hanggan. Sabi po sa Isaiah chapter 30 verse 18, ngunit si Yahweh ay naghihintay upang tulungan kayo at kahabagan. Sapagkat si Yahweh ay Diyos na makatarungan, mapalad ang lahat ng nagtitiwala sa ating Panginoon. Mapalad ang lahat ng nagtitiwala sa Diyos, sa ating Panginoon. Sapagkat kung tayo po ay lalapit sa ating Panginoon, tatanggapin po tayo ng Panginoon.
ng buong puso. Dalawang kamay, tatanggapin ka ng Diyos. At bakit nga po tayo hinihintay ng ating Diyos? Upang maipakita, upang maipadama sa atin ang kanyang pag-ibig at mayamang kahabagan. Ang Panginoon ay matapat na Diyos. Matapat po ang ating Panginoon. Sabi po sa Isaiah chapter 30, verse 19, mga taga Jerusalem, hindi na kayong mananaghoy kailanman. Si Yahweh ay mahabagin, kayo'y diringgin niya kapag kayo'y tumawag sa Kanya. Diringgin niya tayo kapag tayo ay tumawag sa ating Panginoon. At kung nag-aalilangan tayo lumapit sa ating Panginoon, maaaring sinasabi natin, marami na tayong pabibigat na kasalanang nagawa. Nahihiya na tayo lumapit sa Diyos dahil iniisip natin, baka tayo ay Kanyang sumbatan. Iniisip natin, baka isa-isahin ng Diyos ang mga pagkakamaling nagawa natin. Ito po ang nais ko po sabihin sa inyo. Siya ay Diyos, hindi siya tao. Hindi siya mapagtanim ng galit. Hindi siya mapagtanim ng sama ng loob. Hindi siya kagaya ng tao. Kaya po, kung tayo po ay nabibigatan na sa ating buhay, sabi po sa ating pinag-aaralan, hinihintay lamang ng Panginoon ang ating pong paglapit. Gaya po na sinasabi dito sa Matthew chapter 11, verse 28 to 29, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin. At kayo bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan. Alam niyo po, sabi po sa Psalm 103 verse 8, ang Diyos po ay banayad magalit. Ni hindi mo mararamdaman ang kanyang galit, kundi ang mararamdaman mo sa ating Diyos ay ang kanyang pagmamahal. Hindi poot, hindi yung kim-kim na galit, kundi ito ay nais ng Diyos na yakapin tayo ng kanyang pagmamahal. Kaya po at sinasabi niya ito, kung tayo ay napapagal na, nahirapan ka na sa buhay mo kapatid, sabi po ng ating Panginoon, ito po ay paanyaya ng ating Panginoon, lumapit ka sa Kanya at bibigyan Kanya ng kapahingahan. At ang sabi nga po, siya ay maamo at mababang loob ang ating Panginoon. Na kahit anumang ganumang kalaki ang iyong naggawang kasalanan, gaano mang karami, gaano mang kabigat ito, tatanggapin ka ng ating Panginoon. Lalo na kung ikaw ay hingi ng tawad sa Kanya. Ang Diyos po natin ay mapagpatawad na Diyos. Magpagpatawad na Diyos ang ating Panginoon. Sa 1 John chapter 1 verse 9, subalit kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan kapag siya'y tapat at matuwid. Ganyan po ang ating Panginoon. Kung ano man po nagawa natin kasalanan, karumihan, kung tayo hihingi ng tawad sa Diyos, kaya na tayong patawarin. Kaya na tayong patawarin. At sa atin pong conclusion, sa Revelation chapter 3, verse 20, tingnan mo, nakatayo ako at kumakatok sa pintuan. Kung diringgin niyo naman ang aking tinig at bubuksan ang pinto, papasok ako at kakain akong kasalo niya. Papasok ako at kakain na kasalo niya. Sino po tinutukoy dito? Ikaw, kapatid. Tayo po ang tinutukoy ng ating Panginoon dito. Kung papapasukin lamang natin ang ating Panginoon, ito na yung pagkakataon. Ito yung pagkakataon na maranasan mo na ikaw pala'y minamahal ng ating Diyos. Na ang Diyos pala natin ay sobrang mahabagin, sobrang matyaga sa bawat isa po sa atin. At kaya po tayo, kaya niya nais tayo magsisi sa ating mga kasalanan, ito ay dahil sa kanyang mayamang pag-ibig at pagmamahal sa bawat isa po sa atin. Kaya po sa ating po mga buhay, ito na po, matagal na tayong hinihintay ng ating Panginoon. Matagal ka nang hinihintay ng Diyos na lumapit sa Kanya. Nais ng Diyos na wakasan niya na
ang iyong paghihirap sa buhay. Nais ng Diyos na maranasan mo ang kanyang pinangako na buhay na ganap at kasiya-siya. Kaya sabi nga po sa John chapter 6 verse 37, lalapit sa akin ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama, at hindi ko itataboy kailanman ang sinumang lumalapit sa akin. So dito po ay sinasabi po ng ating Panginoon, hindi kanya itataboy, bagkus tatanggapin kanya sa kanyang dalawang kamay. Yayakapin kanya ng kanyang pagmamahal. Gaya po ng nangyari doon po sa alibughang anak, doon sa prodigal son, na mababasa po natin sa Luke chapter 15, verse 20 to 21, na doon po yung pong anak ng hari ay tumalikod sa kanya. Matagal na nagliwaliw, matagal na gumawa ng sanlibutan, at nang maubos na yung kanyang mga kayamanang binana, naisip niyang bumalik sa kanyang ama. At nung kanyang pagbabalik, sa malayo pa lang, nakita na siya ng kanyang ama. At alam niyo ang ginawa? Yung kanyang ama mismo ang tumakbo palapit sa kanya at siya'y niyakap ng buong higpit. Kapatid, ganoon din ang ating Diyos. Matagal ka nang hinihintay. Lumapit ka sa ating Panginoon. Bigat na bigat ka na ba sa iyong suliranin? Lumapit ka sa Diyos. Siya lamang ang makatutugon sa iyong mga suliranin. Ano man ito, gaano man kalawak ito, gaano man kabigat ito, patatawarin ka ng ating Panginoon. Tatanggapin ka niya sa kanyang presensya. Ang Panginoon na hindi niya pinipilit na papasukin natin siya sa ating mga puso. Matyaga pa rin siyang maghihintay sa iyo, kapatid. Ganon kakamahal ng ating Panginoon. Hihintayin ka niya, ano man ang mangyari, gabit araw, hihintayin ka ng ating Panginoon. At alam mo ba ang ginagawa niya, kapatid, sa iyong buhay? Lagi ka niyang ipinapanalangin. Siya ang namamagitan sa iyo at sa Diyos. Mababasa natin ito sa 1 Timothy chapter 2, verse 5. Ang Diyos, si Jesus, ang namamagitan sa Diyos at sa tao. Ibig sabihin nun, patuloy kang pinapanalangin ng ating Panginoon. Lagi kang inaalala ng ating Diyos. Ang nais lamang ng ating Panginoon ay lumapit ka sa Kanya ngayong oras na ito. So, diyan po ako nagtatapos. At nais ko lang po sabihin sa bawat isa po sa atin, may panahon pa tayo para lumapit sa ating Diyos. Huwag nating hintayin na mahuli ang lahat bago tayo lumapit sa ating Panginoon. Bagamat ang Diyos ay matyaga pa rin siyang naghihintay sa bawat isa po sa atin, huwag nating hintayin na mapahamak pa tayo bago po mahuli ang lahat. Ang pagkakataon na ito ay nilaan ng Diyos para sa iyo, kapatid. Ang nais lamang ng Diyos, isuko mo sa Kanya ang iyong buhay upang maranasan mo ang buhay na ganap at kasiyasiya. Sige, tayong lahat ay yumuko at pumikit, tayo mananalangin. Ikaw na nanonood sa programang ito ng Sambang Gabi ng Prayer Garden, kung nais mong magsuko ng iyong buhay sa ating Panginoon, kung ano man mga suliranin ang iyong pinagdadaanan, ito ang panahon na isuko mo ang iyong buhay sa ating Panginoon. Sabihin mo lamang ang panalangin ito. Panginoong Hesus, nagpapasalamat po ako sa iyo sa iyong patuloy na pagmamahal sa akin. Sa kabila ng aking pagsalansang, sa kabila ng aking karumihang nagawa laban sa iyo, sa mga kasalanan, Panginoon, na naging hadlang upang hindi mo marinig ang aking panalangin, Panginoon, patawarin mo po ako. Linisin mo po ako ngayon ng iyong banal na dugo. At ngayon po, Panginoon, tinatanggap kita sa aking puso bilang Panginoon, sariling tagapagligtas. Maghari ka po sa akin. Ikaw na po ang masunod sa buhay ko, magmula ngayon at magpakailanman. Salamat po sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Sa pagdating ng Panginoong Hesus, ang pagiging mapagpasensya
ay sumaatin. Let patience reign because the King has come. Merry Christmas and God bless us. Hey Jesus, won't you come and cover me in light? Pick out your favorite ones, I'm holding out my heart. You cover gray, empty space with color from your will. Deep love pouring out and filling up my shell. Beautiful Jesus, my glorious friend, the one who never grows weary and stays till the end. Oh, how I love you, I cannot begin to say all of the reasons that I love to sing your name. Holy Spirit, won't you come and cover me in light? Illuminate the dark space with color yellow bright. Like the stars coming out and filling up my night. The glory of your promises, you make wrong things right. Oh, you make wrong things right. Beautiful Jesus, my glorious friend, the one who never goes weary and stays till the end. Oh, how I love you, I cannot begin to say all of the reasons that I love to sing your name. Oh, how I love you. Oh, how I love you. Oh, how I love you. Jesus. I love you, no one's like you, keeper of my heart, beautiful Jesus. The love, joy and peace, patience, goodness, kindness, gentleness, faithfulness, self-control has come.